Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Revised K-12 Curriculum, GMRC Grade 5, Quarter 3, Lesson 1. Ang ating aralin ngayong araw ay tungkol sa pagkalinga sa kapwa. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Simulan na natin! Mga kasanayan at layunin. Una, na isa sa buhay ang pagiging mapagmalasakit sa pamamagitan ng pag-aalaga sa may sakit at pag-alalay sa mga nakatatanda. A. Nakapagpapahayag ng iba't ibang paraan ng pagkalinga sa kapwa. B. Naipaliliwanag na ang pagkalinga sa kapwa ay bahagi ng sariling tungkulin na tumulong bilang pagbibigay halaga sa buhay ayon sa kakayahan. C. Nailalapat ang mga kilos ng pagkalinga sa kapwa nang may pagsasaalang-alang sa kaangkupan ng sitwasyon. Unang araw. Piliin ang wastong ugali na nagpapakita ng pagtangkilik sa mga lokal na produkto na sumasalamin sa ating pagka-nasyonalismo. Lagyan ng check sapat lang ang iyong sagot. Number 1. Sa pag-aalaga sa may sakit, bibigyan mo ng gamot na mabisa at subok nating mga halamang gamot o gamot at tableta na galing sa ibang bansa. Sagot: mabisa at subok nating mga halamang gamot. Number 2, magreregalo ka ng tungkod upang pang-alalay sa mga nakatatanda. Tungkod na gawa sa imported na bakal o tungkod na gawa sa yantok o nara? Sagot: tungkod na gawa sa yantok o nara. Number 3, tutulungan mong magluto ang isang taong may kapansanan ng sinigang, adobo, menudo at kaldereta o pizza, takoyaki at filet mignon. Sagot: sinigang, adobo, menudo at kaldereta. Number 4, ipapasyal ang mga taong may natatanging kondisyon sa palaruang bayan o barangay, Tom's World, Quantum o sa time zone. Sagot: palaruang bayan o barangay. Number 5, gustong magbakasyon ni ate kasama si nanay. Imumungkahi mong mag-Disneyland sa Tokyo, Japan o magbisita sa mga probinsya sa Pilipinas. Sagot: magbisita sa mga probinsya sa Pilipinas. Paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin. Pass the message relay. Ibubulong ang mensahe sa kamag-aral at ipapasa ang mga ito sa susunod hanggang sa huling mag-aaral ng pagbulong. Pabilisang ihahayag ang mensahe ng huling kamag-aral sa pamamagitan ng pagsulat nito sa bond paper at ididikit sa pisara. Unang mensahe, pagpapakita ng pagkalinga at mapagmalasakit sa kapwa. Pangalawang mensahe, mga may sakit at mga matatanda o elderly. Ikatlong mensahe, SDG 3, good health and well-being.
Paghawan ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin. Isang tanong, pinakamagandang sagot. Magbigay ng isang halimbawa ng kilos na nagpapakita ng pagkalinga sa kapwa, sa mga may sakit at mga nakatatanda. Maaring sagot, ginagawa ko ito dahil gusto kong ipakita ang malasakit at respeto sa kanila. Kapag tumutulong tayo sa mga may sakit at matatanda, pinapakita natin na marunong tayong magmahal at umunawa sa kapwa. Tingnan din ang pinakamagandang sagot ng klase. Ikalawang araw, kaugnay na paksa bilang isa, malusog na pamumuhay at kagalingan ng lahat. Pagproseso ng pag-unawa. Panuto, ano ang unang bagay ang pumapasok sa isip mo kapag nakita mo ang larawang ito? Ipaliwanag ang sagot. Unang bagay na naisip ko, kalusugan o pangangalaga sa kalusugan. Bakit? Dahil ipinapakita sa larawan ang linya ng tibok ng puso at isang puso na simbolo ng buhay. Ipinapaalala nito na mahalaga ang pangangalaga sa ating kalusugan upang manatiling malakas at malayo sa sakit. Pinatnubayang pagsasanay, oo o hindi? Suriin at sabihin kung ang sumusunod na mga gawi ay makakatulong sa pagkamit ng SDG number 3. Lagyan ng check ang angkop na emosyon. Number 1, mabuting pakikipagkapwa sa matatanda. Sagot, thumbs up. Number 2, kumikilos ng maayos sa harap ng may sakit. Sagot, thumbs up. Number 3, hindi nawawala ang init ng ulo sa harap ng matanda. Sagot, thumbs down. Number 4, nagrereklamo kapag hindi gumagaling sa sakit. Sagot, thumbs down. Number 5, may magandang pagdidisiplina sa sarili. Sagot, thumbs up. Number 6, handang lumahok at tumulong ng kawang gawa. Sagot, thumbs up. Number 7, wastong pagsasalita at pakikitungo sa matanda. Sagot, thumbs up. Number 8, natutulog sa klase dahil matanda na ang guro. Sagot, thumbs down. Number 9, gumagamit ng naaangkop na pananalita. Sagot, thumbs up. Number 10, nakikipag-away sa labas ng klase. Ang mas matandang kamag-aral. Sagot, thumbs down. Paglalapat at pag-uugnay. Payo ko, kaibigan ko. Anong payong pangkalusugan ang iyong sasabihin sa matalik na kaibigan mo kapag nakikita mong ganito ang ginagawa nila? Markahan ang pagsasanay ayon sa rubrik na nakapaloob. Ginagawa ng matalik kong kaibigan at ang payo ko. Una, hindi kumakain ng gulay, laging adobo, sisig, pork steak ang gusto. Ang payo ko, kumain ka rin ng gulay para maging malusog. Pangalawa, mas madaming iniinom na tubig at hindi soft drinks at kape. Payo ko, ituloy mo yan dahil maganda sa kalusugan. Pangatlo, nagpapahinga at natutulog ng 8 oras sa gabi. Ang payo ko, mabuti yan, nakakatulong sa katawan. Pang-apat, puro laro sa cellphone ang inaatupag mula umaga hanggang sa gabi. Ang payo ko, bawasan mo ang cellphone, maglaro din sa labas. Pang-5, tinatamad at naiinis bumangon, maligo at kumain sa umaga. Ang payo ko, bumangon ka agad para maging masigla sa maghapon.
Panggrupong rubric sa pagsusuri. Ikatlong araw, kaugnay na paksa bilang 2, kahalagahan ng pagkalinga sa kapwa. Pagproseso ng pag-unawa. Ang pinaka sa 15 ayon sa bighearts.com 2017 at careoptionsforkids.com ng 2019, nagbigay sila ng 15 kahalagahan ng pagkalinga sa kapwa, lalo na ang may sakit at nakatatanda. Ito ang mga sumusunod. 1. Sila ay iyong kapamilya at mahal ka din nila. 2. Nagsakripisyo din sila para sa iyo. 3. Ipinapakita na kusang pinahahalagahan mo sila. 4. Dahil sa pamanang mga alaala at ari-arian. 5. Matututo tayo mula sa kanilang kondisyon at estado. 6. Isali palagi upang may pakikilahok silang mararamdaman. 7. Ipakita ang kanilang kahalagahan sa lipunan. 8. Iparamdam na may layunin pa sila sa buhay. 9. Pakiramdam nila ay malapit na ang katapusan. 10. Ang pagkalinga at malasakit ay tama at wastong gawain. 11. Hindi nila kayang mag-isang gawin ang ibang bagay o gawain. 12. Masayang ipagdiwang ang kanilang natapos na gawain. 13. Ang pagkalinga at malasakit ay pakikipag-ugnayan sa kanila. 14. Upang pagaanin ang kanilang damdamin. 15. May moral na obligasyon tayong tulungan sila. Ang 5 pinakamahalaga mula sa 15 kahalagahan ng pagkalinga sa kapwa, lalo na ang may sakit, nakatatanda, ay ang sumusunod. 1. Ang pagkalinga at malasakit ay tama at wastong gawain. 2. Hindi nila kayang mag-isang gawin ang ibang gawain. 3. Ipakita ang kanilang kahalagahan sa lipunan. 4. Iparamdam na may layunin pa sila sa buhay. 5. May moral na obligasyon tayong tulungan sila. Pinatnubayang pagsasanay. Oo o hindi. Suriin at sabihin kung ang sumusunod ay nagpapakita ng pagkalinga sa may sakit at nakatatanda. Isulat sapat lang ang oo kung nagpapakita at isulat ang hindi kung hindi nagpapakita. 1. Binibilhan ng pasalubong at gamot pagka-uwi. Sagot? Oo. 2. Bumibigat ang damdamin kapag tinutulungan sila. Sagot? Hindi. 3. Ginagawa silang dahilan para lumiban sa klase at maglaro. Sagot? Hindi. 4. Hinahayaan dahil kusa naman silang gagaling. Sagot? Hindi. 5. Humihingi ng tulong para sila ay gumaling. Sagot? Oo. 6. Iiwan sandali para tingnan ang Facebook. Sagot? Hindi. 7. Inaalalayan sila sa paglakad. Sagot? Oo. 8. Iparamdam sa kanila na may layunin pa sila sa buhay. Sagot? Oo. 9. Naglalaan ng oras sa pag-aalaga sa kanila. Sagot? Oo. 10. Sinasamahan sila palagi. Sagot? Oo. Paglalapat at pag-uugnay, pagmuni-muni. Balikan ang resulta ng pagproseso ng pag-unawa. Tingnan ang pagtatala ng 5 pinakamahalaga mula sa 15 kahalagahan ng pagkalinga sa kapwa. Suriin at piliin ang isang pinakamahalaga,
para sa iyo. Ipaliwanag kung bakit at gumawa ng 5 pangungusap na sanaysay ayon sa napili mo. Mag-isip ng isang salita na angkop para sa pamagat ng sanaysay. Paglalapat at pag-uugnay. Halimbawang sagot, pamagat, malasakit. Para sa akin, ang pagkalinga at malasakit ay tama at wastong gawain ang pinakamahalaga. Kapag tayo ay may malasakit sa kapwa, ipinapakita natin ang tunay na kabutihan ng puso. Ang pagtulong sa may sakit at sa mga nakatatanda ay paraan ng pagpapakita ng pag-ibig at respeto. Kapag tayo ay nagmamalasakit, nagiging inspirasyon din tayo sa iba na gumawa ng mabuti. Sa simpleng paraan, napapalaganap natin ang kabutihan at pagkakaisa sa ating komunidad. Ika-4 na araw. Pabaong pagkatuto, tama, mali, dahilan o TMD. Sabihin ng tama kung ikaw ay sumasang-ayon o mali kung hindi sumasang-ayon kung ang sumusunod ay mga kilos na nagpapakita ng pagkalinga at pagmamalasakit sa mga may sakit at mga nakatatanda. Isulat ang dahilan kung bakit ito ang iyong sagot. 1. Kapag sinabi nila na pabayaan mo ako mag-isa, umalis ka ng bahay at iwan silang mag-isa. Sagot, mali. Dahilan, dapat siguraduhin silang ligtas at may tulong kahit humihiling ng mag-isa. 2. Kapag sinabi nila wala na akong pag-asa, ngumiti at sumang-ayon ka na lang. Sagot, mali. Dahilan, hindi dapat sumang-ayon. Dapat palakihin ang loob nila at tulungan. 3. Ang pagkalinga sa kapwa at pagiging mapagmalasakit ay tanging sa may sakit at nakatatanda lamang. Sagot, mali. Dahilan, dapat maging mapagmalasakit sa lahat ng tao, hindi lang sa may sakit at matatanda. 4. Kapag mamumuhay ka sa tamang pagkain, sapat na ehersisyo at positibong emosyon, hindi ka magkakasakit at tatanda. Sagot, mali. Dahilan, nakakatulong ang tamang pamumuhay pero hindi nito mapipigilan o pinipigilan ang pagtanda o lahat ng sakit. 5. Lahat ng may sakit ay matatanda at lahat ng matatanda ay may sakit. Sagot, mali. Dahilan, hindi lahat ng may sakit ay matatanda at may matatanda na malusog pa. Pagninilay sa pagkatuto, balik tanaw sa kabutihang asal at wastong pag-uugali. Magnilay at sagutin ang mga sumusunod. Pagninilay sa pagkatuto, bilang mag-aaral na may kabutihang asal, ikaw yon. Ano pang kabutihang asal ang iyong natutuhan sa araling ito? Halimbawang sagot, bilang mag-aaral na may kabutihang asal, natutunan ko sa araling ito na ang pagkalinga at malasakit sa kapwa ay mahalagang paraan ng pagpapakita ng pagmamahal at respeto, lalo na sa mga may sakit at matatanda. Natutunan ko rin na kahit sa simpleng pagtulong o pakikinig, napapasaya natin sila at napaparamdang may halaga sila o may halaga pa sila. Anong pag-uugali ang ginagawa mo ngayon na dapat mong iwasto kaugnay sa iyong natutunan sa kabutihang asal sa aralin? Halimbawang sagot, ang pag-uugali na dapat kong iwasto ay ang pagiging minsang mainipin kapag may inuutos ang matatanda. Dapat maging mas matyaga, magalang at handang tumulong ng may ngiti sa labi. Pagsusulit, MMLK, mamili ka. Kung ikaw ang tatanungin, alin sa dalawa ang aalagaan mo? Bakit at sabihin kung paano ipapakita ang iyong pagkalinga at pagmamalasakit.
Ang aalagaan ko ay matanda. Bakit? Dahil marami na silang nagawa at sakripisyo para sa atin. Karapatan nilang maramdaman ang pagmamahal at pag-aalaga bilang kapalit ng kanilang kabutihan. Magbigay ng 5 tiyak na pagkalinga at pagmamalasakit na ipapakita mo sa kanila. Tutulungan ko silang maglakad at gumawa ng mga bagay na mahirap para sa kanila. Ipagluluto ko sila ng masusustansyang pagkain. Makikinig ako sa kanilang mga kwento at kakausapin sila palagi. Tutulungan ko silang uminom ng gamot sa tamang oras at sasamahan ko sila kapag nalulungkot o gusto nila ng kausap. Narito ang rubric sa pagmamarka ng sagot. Gawaing pantahanan o takdang aralin. JS from. Journal survey from Monday to Sunday. Bago matulog araw-araw, sa susunod na buong linggo ay matapat na sagutin ang pansariling pagtataya ng kagandahang asal na nagawa sa buong linggo. Mayroon ba akong napakitang kagandahang asal sa araw na ito sa mga may sakit o sa mga nakatatanda? Magbanggit ng isang asal lamang. Pwedeng sumagot ng wala. Kagandahang asal na ipinakita: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday at Friday. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang educational content. I-click ang bell icon para ma-update ka sa ating mga bagong video. Salamat!